Ay, sa hapong ito ay papasok kaming muli sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ito si Sir Makoy, at ito si Brendo. Isabat. Yan. At ang pag-aaralan namin ngayon ay tungkol sa huwag magkasala. Ayon sa panalangin ni Brendo. Kaya, paano tayo hindi magkakasala? So, unahin natin muna yung teksto, yung sinalita ng ating Panginoong Hesus mula sa Aklat ni Juan, chapter 15, verses 4 and 5. Juan 15 verses 4 and 5. Nakita mo, Brando? Ako na. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Ngayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Okay, napakaganda ito, no? Yung prayer mo, Brenda, sinabi mo kanina na tulungan niya tayo upang huwag tayong magkasala. Dito naman sa tekstong binasa natin, kung hiwalay daw tayo kay Jesus Christ, wala tayong magagawa. Ngunit kung tayo nasa Kanya, tayo daw ay magbubunga ng marami. So, napakaganda, no? Ibig sabihin nito ngayon, siya pala ang magiging dahilan kung tayo ay gagawa o mamumuhay na sang-ayon sa hindi pagkakasala, dahil magagawa natin na hindi magkasala kung tayo ay nasa Kanya. Dahil sa Kanya, makikilala natin ang katuwiran, makikilala natin ang masama, at mayroon tayong mayroon siya na magpapalakas at tutulong sa atin upang mailayo tayo sa anumang hindi mabuti. Kaya dito ngayon, dahil nasa Kanya tayo, ang sabi ng ating Panginoon sa panulat ni Juan, ganito yung kanyang sabi niya, no? Sa 1 John chapter 3 verse 9. Samantalang tayo ay sumampalataya na sa Kanya, ito yung sinasaysay na sinulat ni Juan sang-ayon sa pagdidikta ng Holy Spirit sa Kanya. 1 John chapter 3 verse 9. Verse 9. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala. Sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Okay, ano? So, ipinanganak, ang sino man daw na ipinanganak ng Diyos ay hindi magkakasala. No? Ito, lilinawin ngayon yung chapter 5 verse 19 upang malaman natin paano tayo hindi magkakasala na sinasabi. Ipinanganak tayo sa Diyos, ang ipinanganak sa Diyos hindi magkakasala. Paano ang gagawin para hindi magkasala? Sabi niya, Brendo? Ang sinumang pinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala. Chapter 5 verse 19. 1 John chapter 5. 5:19. 5 verse 19. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Chapter 5 Verse 19. verse 19 ba yan?
Oo. Tayo sa Diyos. At Nalalaman natin na tayo sa Diyos at buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Oh, 18, sorry. Verse 18. Oh. Medyo kinalawang na yung memory ko doon kasi matagal ko nang hindi nagagamit ito. Ulitin mo, Brando. Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Mhm. Subalit, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Okay, so ito ngayon, Ang sino mo? yung palang ipinanganak ng Diyos, ano, nag-iingat pala. Nag-iingat upang hindi siya galawin ng masama. May pag-iingat. Ngayon, anong pag-iingat ang ibig niya sabihin dito? Paano tayo nakakapag-ingat sa ating sarili upang huwag tayo magkasala? No? Kasi ang kasalanan nga ay chapter 3 verse 4 sa 1 John din, ano? 3 verse 4. Mhm. At sino mang ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So dito ngayon, kung tayo, ayon sa unang teksto natin, John 15 verses 4 and 5, kung tayo ay na kay Kristo na Panginoon natin, siya kasi ang ubas at tayo ang mga sanga, aalagaan niya tayo bilang siya ang puno. Ngayon, ang kanyang pag-aalaga sa atin ay sa pamagitan ng kaniyang salita. At ang kaniyang salita na iniiwan sa atin, yun ang kanyang kapangyarihan na mag-aalaga sa atin sa pamagitan na ng kaniyang mga kautusan. So yung kautusan niya ngayon, siya ang mag-iingat sa atin upang tayo ay kanyang ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang maaring ikahahawa natin sa mata at pandinig ng ating Panginoong Diyos. Dahil pag nalalaman natin yung kautusan niya, hindi pa man dumarating o parang dumarating pa lamang yung tukso, alam na natin na iwasan upang huwag tayong mahulog sa kasalanan. Kaya ang sinasabi niya, manatili lamang tayo sa Kanya. Okay, palawakin natin ngayon yung pananatili natin sa Kanya. No? Balik tayo sa John 15 verses 4 and 5. Ito ngayon yung hihimayin natin at palalawakin natin ang pangunawa, sir. Makapagbigay ka, sir, ng... Okay. 15 verses 4 and 5 ng Juan. Dapat talaga huwag tayong lumayo sa kanya eh. Dapat talaga nakakabit lang tayo sa kanya. Mm. Pag dumayo ka na sa kanya, hindi mo na alam yung batas eh. Mhm. O kaya alam mo man yung batas pero maaring i-violate mo na yung batas niya. Mhm. Mhm. Ganon din nangyari kay Eva nun eh. Aha. Yeah. Nilayo na yung sarili niya sa Diyos. Oo, sir. Mhm. Kaya yung kasalanan, natanggap niya. Ayan, oo. Natanggap niya. So, ibig niya sabihin, parang ganito. Kapag tayo ay hindi naka-connect sa ating Panginoong Hesus, wala tayong relasyon sa Kanya. No? Kaya sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. So, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, siya ang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung ako'y hiwalay sa inyo, wala kayong magagawa. So, ibig niya sabihin, pinapayuan niya tayo na dahil siya ang puno, nasa Kanya ang lahat ng sustento para sa atin. Tulad ng sanga. No? Ang sanga, hindi nga makakapagbunga pag hindi nakakabit sa puno. Dahil mula sa puno,
ang nutrients na kailangan ng sanga at bunga, nasa kanya lahat. So, ganun din tayo, pag nahiwalay tayo sa kanya, wala na tayong relasyon sa kanya. No? Wala na. Kaya, hindi na rin niya tayo maaagapayan, hindi na rin niya tayo matutulungan dahil hiwalay na tayo sa kanya. Kapag hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Wala nang magagawa. Kasi yung sanga, wala siyang mismong ugat. Wala. Yung may ugat is yung puno. Yun, sir. Oo. Kaya, pag di ka nakakabit sa kanya, putulin mo yung sanga, mamatay na yan. Umatay na. Oo. Kasi wala man sa sariling ugat eh. Wala na siya. Wala. Kaya dito ngayon, talagang napaka galing talaga ang Panginoon at napakaganda yung pangangaral niya sa atin. So, ang pag-aaralan nga lang natin ay tungkol sa ating Panginoong Hesus, yung mga pangaral niya sa atin upang maunawaan natin. So, pag nasa Kanya tayo, mamumunga tayo ng marami. No? Ano kaya ang magiging bunga natin? No? So, ang magiging bunga natin, yung mga kaloob lamang niya sa atin. No? May kaloob kasi ang Espiritu sa atin. Yung pakikisama natin sa ating Panginoong Hesus, may kaloob ang Espiritu sa atin. Buhat nung tayo ay tumanggap sa Kanya at tayo ay binautismuhan, dito nangako ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ni Pedro, sabi niya, mga Gawa chapter 2 verse 38. Dito sinabi ni Pedro yung tungkol sa tatanggaping kaloob. Mga Gawa chapter 2 verse 38. Verse 38. Mm. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mhm. magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. No? Nung naunawaan na natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, ayun ang nangyari. Nagsisi tayo, nabautismuhan tayo, pagkatapos ng bautismo, tinanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, ito na, ang Espiritu Santo ngayon, ang nagbibigay sa atin ng pangunawa sa ating Panginoong Hesus. Upang maunawaan natin yung panawagan ng ating Panginoong Hesus na manatili lamang tayo sa Kanya upang tayo bigyan ng maraming bunga. Mga bunga na kaloob ito ng Espiritu Santo. So, ano ang bunga ng Espiritu Santo? Galatians chapter 5 verse 22 at 23. So, makikita natin dito ngayon ang bunga ng Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Mhm. kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Wow, ito na pala, nagbunga na ang Holy Spirit sa atin. Kapag nasa atin na ito, maliwanag na hindi na tayo magkakasala kasi ang Espiritu Santo namumunga sa atin ng kapayapaan. Basahin mo nga yung huling bahagi niya, Sabi dito, walang laban sa mga ito ay walang kautusan. Kita mo ano? Wala na. Ibig sabihin, kapag ang bunga ng Holy Spirit na yan nasa atin, hindi na tayo magkakasala. Na? Wala na tayong pagkakasala. Kasi hindi ka Wala na. Hindi Wala ka na. magkakasala kasi yung mga batas hindi mo naman masasalungat. Hindi na. Tsaka kabaliktaran ng righteousness is sin eh. Mm-mm. So kung mayroong righteousness, walang sin. Walang sin. Hindi pwede maghalo yung Oo. dalawang yan eh. Wala. Hindi pwede maghalo yung dalawang yan. Wala kang The absence of sin is righteousness. Oo. Yung presence of sin, walang righteousness. Wala. Wala. Oo, sir. So, napakaganda, ano? Yun yung kaloob ngayon ng Holy Spirit sa atin. Dito ngayon, kung halimbawa nakita natin na hindi pa tayo kumpleto sa ganyan, hindi ibig sabihin na nananatilang kasalanan. Ibig sabihin, patuloy tayong inaaralan. No? So tingnan natin para maunawaan natin. 14:26 ulit ng Juan.
para makita natin yung kaloob ngayon ng Espiritu sa atin. 14 verse 26. Mm. Subalit, ang aaliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Mm. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi sa inyo. Ayun. Itong trabaho. Kapag halimbawa, parang magkakamali na tayo, sasabihin ng Holy Spirit, ay anak, mali yan. Hindi pa man natin nagagawa, parang gagawin pa lamang natin o sasalitain pa lamang natin, nandyan na yung Holy Spirit na magsasabi, huwag anak. Itinuturo na niya yung tama, pinapaalala na niya yung sinabi ng Panginoon. Ituturo na niya sa atin ang lahat ng mga bagay na nararapat. Okay. So, mga kapatid namin, inaanyayahan namin kayo na makinig sa aming pag-aaral at ang pinag-aaralan lang namin dito, Biblia lamang at walang masasaktan kahit sino, kahit anong religion. Walang masasaktan sa aming pag-aaral kasi Biblia lamang ang aming pinag-aaralan. So, ito ang first part ng aming pag-aaral ngayon. Magandang oras sa ating lahat.